Special coverage po dito po sa nangyaring lindol. Oo, Nasa linya na natin, partner. Wala nang pinakamataas dito sa ating pinakamataas kagawaran na ng mataas. kalusugan. Ang ating DOH Secretary Ted Herbosa para po magbigay ng update dyan po sa mga naisugod sa ospital dyan sa Baguio. Secretary, magandang hapon po. Magandang hapon, Liza, at magandang hapon, Noel, at magandang hapon din sa mga nagsusubaybay dito sa DZMM. Gusto ko sana magbalita noong mga kaganapan dyan sa 4.9 intensity earthquake sa Baguio City, no? Opo, wala po. naman tayong na-damage na mga facilities. Yun ang report ng aking regional office. At nakausap ko yung regional director. Pero nagkaroon tayo ng parang mass hysteria. Ito ay normal, no? Siguro yung mga students nag-evacuate ng building nila at baka malakas yung intensity. We have about 40 students na dinala sa Baguio General Hospital. DOH Hospital po yan. At syempre na-overwhelm yung emergency, 40 students. Pero lahat sila, wala namang need for hospitalization. May mga hinimatay at nag-collapse. Siguro out of an acute anxiety reaction. Binigyan sila ng psychological intervention para makalma. And most of them mukhang pauuwiin din. Although nag-set up kami ng temporary tent doon sa ER para yung ibang talagang mga emergency hindi masyadong ma-crowd, mag-overcrowd. So, yan ang kaganapan ngayon. We're monitoring the situation at lumalabas na rin yung aking Health Emergency Management Bureau. Ito yung nag-a-assess ng any more damage at needs assessment pag nagkaraan ng isang earthquake. So, ingat pa rin tayo kasi sometimes may aftershock. And then in some cases, may cases na yung aftershock sometimes kasing lakas nung naunang earthquake and it can create damage again. So reminder sa ating mga kababayan sa Baguio na to follow yung ating protocol, duck, cover, and hold at saka make sure alam nyo kung nasan yung inyong mga anak, kamag-anak at iba pang pamamaraan. Yun muna ang update natin. Opo. Ted, hingi lang po kami ng detalye doon sa mga nag-anxiety attack. Ito po ba karamihan ay mga bata or may edad na po? Grade school students, high school students, I'm sorry, high school students ito. So ang usual presentation pagka nagkaroon ng acute anxiety reaction, mag-hyperventilate ka. Ibig sabihin nun, mabilis na paghinga. Di ba yung pag kinakabahan or maiiyak ka. Pag nag-hyperventilate ka kasi, malulus mo yung carbon dioxide mo, mag-hypercap niya. Pwede kang himatayin talaga. So dito yung reason like yung mga sa living, di ba, pag iyak ng iyak, nahihimatay. So you lose consciousness. So after a while, magre-recover naman yan. Usually nga, ibang treatment namin yan, yung brown paper bag. Pinahinga sa paper bag para ma-recover ka agad. Yun ang first aid kung wala kang doktor around you. But basically, that's why tayo nagdi-drill, ano? Para in case of an earthquake, alam natin ang gagawin natin. At ang unang sinasabi, di ba? First step, don't panic. Tapos, duck cover. No? So, nagre-remind ako uli ngayon kasi nga nag-earthquake tayo sa Bogo at saka San Remigio. Nag-earthquake tayo sa Baguio, La Union. So I'm sure dapat masanay talaga tayo. Hindi na natin talaga dapat pabayaan yung mga drill ng earthquake. Seryosohin na natin yan. Pati yung go bag na pinaplano para kung kailangan mag-evacuate, may dala kayong go bag. Opo. Secretary, thank you again for clarifying with us yung situation dito sa Baguio City Hospital. Dito po sa inspection po ninyo, aside from Baguio, tawid po ako mabilis lang sa La Union. Yung po mga city hospitals natin doon, Sec, kumusta po yung sitwasyon doon? Wala namang partially damage? Wala pa rin kaming nakukuhang reported damage. According to my director ng Health Emergency Management Bureau, kagaya nung sa earthquake sa Bogo, middle of the night, midnight, tinatawagan na ako na kailangan ng medical team. So I've not received any report. No news is good news so far. But we are sending teams to those areas para maggawa ng tinatawag na needs assessment at saka damage assessment. Opo. Meron pa. Dito po sa La Union. Hands-on tayo dito sa earthquake. Opo. One last question on my end, Secretary. I just wanna know as well kung sa La Union po ba ay meron din po bang isinugod sa ospital for earthquake-related po ng mga medical assistance? Wala pa akong report na nakuhang gano'n. There were no reports. Ang may report yung sa Baguio na high school students.
Ayun po. Maraming partner, panghuling tanong? Or, Siguro, hingan lang natin si Sected ng kanyang paalala sa lahat ng ating mga kababayan, hindi lang sa Baguio, La Union, kundi Sa buong Pilipinas, Opo, oo. alam po namin, Sected, kayo po ay nag-sponsor sa DOH nung tinatawag nating October po bilang Mental Health Consciousness Month. Oo, yes, correct. Oo. nice. Tama yan, ano? Mhm. Yung naging problem ito ay hindi injuries, no, mental health. Yung sa Bogo, karamihan nag-collapse San Remigio, orthopedic injuries, mga balian ng buto at kailangan ng operasyon yung natingnan namin doon, tsaka namatay. Dito naman sa Baguio earthquake, karamihan ay itong mental health ang naapektuhan, and these are our young people, no? So very important yung support of each other ng sa mental health. Yung mga drills natin strengthens your emotional resilience. Kasi alam mong gagawin eh. Usually, if nagpapanik ka, kung hindi mo alam ang gagawin at hindi mo alam ang mangyayari. Pero if we arm ourselves with knowledge, kung anong gagawin pag naglindol, hindi tayo mag-develop ng acute anxiety reaction. At active po ang DOH sa Cebu. In fact, meron ding psychosocial mental health issues sa Cebu kasi maraming namatayan at marami ding nawalan ng bahay. So, nagpadala ako ng additional team from our National Center for Mental Health para magsagawa ng psychosocial processing. So, nakikita natin, isa ito sa pinaka-importanting aspeto ng responde sa isang disaster, yung pag-provide ng mental health. And sabi mo nga, mental health month ngayon. But because of that mental health month, very important pa rin ang mental health sa akin in terms of our children kasi marami tumataas ang suicide rate natin. So very important na we listen, we support our kids na nag-manifest ng anxiety, depression, and other mental health issues. Yan kapag po, Sec, pwede naman pong dumiretso lang sa mga offices ng DOH, mga city health centers for those who are in need of psychosocial assistance, Sec. Yes, and all doctors, all physicians and health workers, marunong yan ng psychological first aid. So sila magde-decide if you need to go to a specialist, clinical psychologist or psychiatrist. Pero most of the time, ma-address nila yan kung sila ay well-trained health professionals. So very important ang mental health. Walang health kung walang mental health. You will Yun. never be healthy if our mental health is not good. So, Maraming salamat po, Salamat po. Secretary Ted, sa oras ninyo kahit po medyo busy kayo ngayon. Thank you po, sir. God bless you. Thank you very much. Maraming salamat. Ayan po, ating kalihim, si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health, ang kanyang paalala po, di ba? May Oo, mga partner. malalapitan ka. Alam mo, ang galing with talaga ni Sected kasi doon sa paliwanag, kahit ako nakalma. Napaka malumanay at parang hindi ka naman hindi kalma. Parang you are never not chill. Parang lagi ka lang chill. Keep calm and be Attorney Noel. Yun ang motto ko sa buhay, partner. Naka-ano na yan, naka-print ilagay na na yan sa yan. t-shirt, partner. Pag mainit na ulo ko sa mga ganap, sabi ko, keep calm and be Attorney Noel. Or May mga orasyon and ako be pag ganyan eh. Sabi Sected ko, Herbosa. Espiritu ni Attorney Noel, sapian mo ako para chill lang tayo lagi.